Galaw-galaw muna po natin ang ating mga kamay para handa po tayong ma-receive yung Word of God. Kasi alam natin, tumatagot ito sa ating mga puso at isipan. Isa nga po palakpak dyan. Sa ating mga sa kapatid na nasa Zoom, ready na po natin ang ating mga sarili para po ma-receive natin ang pagkain spiritual galing sa ating Panginoon. Gagamitin po niya ang ating Pastor Erasmo. Praise God. Maraming salamat, Sister Jill. Parang nag-i-echo ako, bro. Medyo nag-i-echo ako dyan. Ayan, nawala na. Okay na. Okay, ayan. Maraming salamat ulit, Sister Jill. At of course, isang mapagpalang umaga sa inyo lahat. Time check, 11:57. So, 3 minutes na lang mag-noon time na. Kaya napakabuti ng ating Panginoon, no, sa ating pong praise and worship kung ating pong damhin ng maigi. Talagang very solemn ang pagsama ng banal na Espiritu sa atin. And the reason why we give glory to God by singing, dahil dito nalulugod ang ating Panginoon kapag inaawitan natin siya, no? Lalo yung mga makalangit na awitin. Bago pala sa lahat, meron akong na-invite. Ito po yung ating kapatid, si Mary Grace Diaz. Isa po siyang YouTuber. At na-meet ko lang po siya, no, sa aking pong channel. Nakinig po ng Bible study. And I've been in as a YouTuber din, marami naman nakakaalam niyan yung aking channel for almost 2 years. At napakarami na po akong ini-invite. At ito lang po yung nag-response sa invitation ng ating Panginoon. Though na marami po nagsasabi, sige, pupunta ako. Pero pagka sinisend ko na po yung link, ay hindi po sila nag-a-appear. So, when I approached Sister Mary Grace Diaz, sabi ko, baka kung gusto mo lang na ma-enhance pa, madadagdagan ang iyong kaalaman sa Word of God, kapag you have a free time, ask God na makaka-attend ka this coming Friday. At hindi po siya nag-hesitate to accept, no, ng invitation ng ating Panginoon. Kaya kanina umaga nung na-send ko po sa kanya yung link, ay automatic naman po ay nag-response po siya. And this is her first time na makagamit din po ng Zoom. You see, really God moves, no? For 2 years na ako yung nag-evangelize sa YouTube world. Pag nandun lang, nakikinig sila, pero pagka sinama mo na sila sa final, sa final katuruan at sa real evangelism, ay marami na po silang mga dahilan. This is exactly the world, no? Kasi hindi po natin talaga mapiplease ang bawat isa. Depende po yan sa kanilang willingness, sa kanila pong heart. At we should have to keep on going, no? Kaya nga po yung ating evangelism explosion, yung Great Commission na palagi pong natin naririnig, and of course this is a topic of our Pastor Arandel. Next week po, 2 weeks po siya, 2 in a row na siya po ang magtuturo palagi. At ang akin lang pong magiging slot is after 2 weeks po ang ating, after 2 weeks ang ating pastor din one. Next week ako naman din 2 weeks na naman ulit, no. That means that 2 Friday succeeded will be our Pastor Alandel para ma-push through po natin ang evangelism natin. At the same time, ito nga po yung Great Commission na nais ng Panginoon sa atin. Kaya mapalad po yung mga tinawag ng Panginoon. Of course, napakaraming tinawag, ngunit kukunti lang po yung dumadating at nagre-reply sa ating Panginoon. At mapalad po itong mga tao na, yes, of course, Sister Grace, I know na ang sabi po nga niya, ayan niyo po, pagka i-invite ko rin yung aking mga kasamahan na mga Pilipino dito, no? And we don't know, no? God is using someone for the expansion of His kingdom in His own way, no? Kasi may kaparaanan ng ating Panginoon. And let's just pray for that, no? Really nakakatuwa at nakaka-bless na makita ang ating pong sanctuary ngayon dyan ay almost mapupuno na, ilan na lang ang upuan at magdadagdag na naman tayo. And really we are looking forward na talagang magkakaroon pa ng expansion. Baka yung pader dyan sa likod nyo, baka gigibain natin.
that was really the main plan. But let's see, no, kung ano po ipagkaloob ng Panginoon sa atin. And ating pong kapatid dyan sa Bustos, Bulacan, of course, pinamumunuan ng ating Pastor James at Sister Lailani. Maraming salamat sa inyong effort. Marami na po ang kanilang kids anniversary. At yan ay pag-uusapan pa natin. So, Brother Jimboy, kumusta ka na dyan? Sister Odette, at si Bro Mark, and of course sa ating mga kapatid dyan, mga Sibag family, na matagal na po natin kasama dito sa ating pong worship service every Friday. At ating kapatid na si Janet Arquero, salamat sa inyo pong pagiging kaisa ngayon, no, sa gawain ng ating pan. Ayan po yung mga kids sa likod, ayan, malapit na po. Good afternoon sa inyo dyan. Kamusta na kayo? Okay. So, ayan. Maraming salamat sa mga bata dyan. Be good palagi. At of course, sa aking pong may bahay, si Raquel Madrileo. Yan po. Kasama niya ngayon dyan sa tindahan ng aking anak na si Joy. Ayan. So, napakaganda, no, unti-unti God really moves in a mysterious way kung paano po niya ipunin ang kanyang mga anak, no. Kaya nakakatuwa na at nakaka-bless na makita po natin yung heart ng ating pong mga mahal sa buhay, na patuloy natin pinagpipray na makapiling natin, no, sa mga ganitong gawain. Hindi lamang ang mga mahal natin sa buhay, kung hindi nare-reach out natin yung mga kapatid natin na hindi pa gaano nakakakilala sa ating Panginoon. Alam niyo po, yung heart ng ating Panginoon ay umiiyak pagka may nakikita po siyang mga kanyang mga nilalang na hindi pa po siya nakikilala ng gusto. Mabigat para sa kanya, no? Ayan, si Sister Grace, nasa trabaho po siya. So mabigat para sa kanya na makita, no, na ang kanyang mga anak ay napapariwara at nagiging masaya sa gawaing makamundo. Kaya patuloy lang tayo, mga kapatid. At alam ko naman na darating ang takdang panahon. Sa ngayon, yes, we face a lot of trials and some small persecution bilang mga lingkod ng Diyos. Minsan mabigat para sa atin. Sometimes we want to give up. But still the Spirit of God is keep on moving in our heart, kaya hindi po tayo makakatanggi. And this is exactly ang ating pong misyon bilang mga Kristiyano. Okay, so muli, bago tayo tumuloy, tayo pa humingi muna ng gabay sa ating Panginoong Diyos na buhay. Hallelujah. Heavenly Father, we believe that you are here in the midst of your people. You said in your word, two or three gathered in your name, you are always at the center and you're in the midst of us. Thank you, Lord, for this wonderful day that you have given us, the life that we have. Thank you, Lord, that we will be able to partake once again your fresh revelation from your word today. Use the servant as a footstool of your message. Just let our heart, our spiritual heart be opened, O God, for your word, and we may satisfy your message today. Make it simple, and let everyone could thoroughly understand your message, O God. This is not only just a message, but it should be transform our life from A to Z, O God. And we just simply entrust everything unto you. O Holy Spirit, be with us, be in control of everything. Let your mighty name be magnified in the midst of your people. And let thy servant speak only the truth. And we thank you, Father. We know and we believe that you're in control of everything. To you be the glory, to you be the honor.
In Jesus' name. Amen. Minsan, as a Christian, minsan nalilito pa rin tayo sa ating buhay bilang tagasunod ng ating Panginoon. There are lots of situation in our life that we ask some questions. Where is exactly my destination? What are the things that hinders my relationship to God? Ano nga ba ang mga bagay na nagiging sanhi ng aking sometimes yung parang hindi ko maitutuloy yung nais ng Panginoon sa buhay ko bilang isang Kristiyano. And the main thing na nakikita ko dito is how you control your mindset. At ito po ang ating pag-uusapan ngayon. That sometimes we doesn't know. We want to do this but we could not do it. We want to be a servant of God but it's just only a beginning. Pagdating na sa midst na talagang mayroon ng mga circumstances na hindi natin inaasahan, we give up. Sometimes we are always, yes, of course we are prone and we are always under attack by the enemy, but still minsan nagkakaroon pa rin tayo ng pagdududa, no, sa kapangyarihan na binibigay ng Panginoon sa atin. Sometimes ang ating faith, ang ating pananampalataya, sometimes bumabagsak ng konti. Sometimes tumataas naman. And this is not supposedly as a Christian. My dear brothers and sisters, I'm talking about a person who are being called by God and who are already equipped by God in His vineyard. And we're all anchored and rooted in faith. We know that. Kaya wag po tayo magpapatalo. Needless to say, there is a war raging inside the Christians for control of the mind. There is a war, no, between bad and good, evil and the Spirit of God. That is why the Bible says to have the mind in you that is in Christ Jesus. It is why Christians are to seek things above and to crucify the flesh with its passions and lust. Whether we like it or not, this is the truth. We have to crucify our passions and lust. Ito kasi yung naghihindir talaga sa atin, no? Yung paglapit natin sa Panginoon, lagi yan dyan may interception yung kalaban. Bibigyan niya tayo ng worldly activity para hindi tayo matutuloy doon sa kapatawagan o sa katawagan ng ating Panginoon. Like for example, Friday service. What are the things that hinders in your mind right now? Kung kayo ay aking tatanungin. Ako ba pupunta sa service o pupunta ako sa aking kaibigan? Ano to? This is my day off ko ngayon. Isang bisis lang sa isang linggo ako magde-day off. Tapos, hindi man ako makapag-shopping, hindi man ako makakapag-chikahan doon sa aking mga kasamahan sa trabaho o what, no? Mga ganun, maraming mga activity. Or sometimes, we are being invited by some of our friends. And Satan used some very nice pakinggan sa ating tainga. No? Yung bang, Brad, punta ka muna dito. Sis, punta ka muna dito, birthday ni ano. Tika, sandali, meron kaming worship service eh. Ay, paminsan-minsan lang yung birthday. Isang busy lang sa isang taon. Worship service, lagi-lagi naman yun. Napakaganda pakinggan yung mga deceiving ng kalaban, no? Isa lang po yan sa mga example. Ayaw nga, no? Sige na. Pass muna ako. Tatawagan ko lang si pastor o kayo magme-message lang. Hindi muna ako attend. Do you think this is exactly a character of a believer? Mamaya malalaman natin, no? Dito nga sa message na ito, dito ko nakita pala na your purpose in life and your purpose in all the things you want to do in your life, it should be kinakailangan kasama yung Espiritu ng Diyos. Mamaya matatalakayin natin kahit sa ating pagtatrabaho. Kung tayo naghahanap ng trabaho, kung ang ating motives
sa isang trabaho na tayo papasok doon just for job, just to earn and have comfortable and masabi po natin, meron kang magandang pagkakitaan without evangelizing or sharing the word of God in your company or in your coworkers. Hindi po pala yan ang tamang mindset ng isang tunay na Kristiyano. Do you think it is from God, yung company na yon? Do you think it is from God na ikaw ay mapapasama sa isang group na hindi mo malang magagamit ang Espiritu ng Panginoon to evangelize, to share the good news of salvation? Dito malalaman natin what is exactly the mindset of a Christian. Again, the reason is that a battle is going on for mind control. It's always in the control sa ating po. This is a garrison, this is a battlefield of the two spirit, our mind, the spirit of the devil and the spirit of God. Lagi po yan, maghahatakan po yan. This is between the flesh and the spirit. Kaya hindi nagkakaintindihan yung dalawang yan. Kapag ikaw ay nasa flesh ka lang, dapat wala yung spirit doon. Kapag ikaw nasa spirit ng Panginoon, dapat wala yung flesh, dapat sa spirit ka lang. Paano natin pagsamahin yung dalawa na hindi tayo mahihirapan? Dahil tayo ay namumuhay dito sa mundo. We always encountered lots of temptation, sins keep on coming, shooting us from back, front, side, everywhere. Napakarami pong kasalanan na ang sarap yakapin. Napakaraming kasalanan na feeling natin ngayon lang to, tapos pag humingi naman ako ng kapatawaran, He's a faithful God and just to forgive all the unrighteousness that we have done. Buhay na buhay naman yung 1 John 1:9. Bakit naman ako ay magkapakahirap? There are lots of like that na mga Christian. But that is not exactly a mindset of a real Christian. Tandaan natin. Okay, the master, who is the master counterfeit or counterfeiter of our Lord Jesus Christ? Satan. Satan wants to be the head of the body, not Christ. Hindi po papayag si Satanas na siya po ay magiging under ng ating Panginoon. In the Christian life, your mind is like a rudder of a ship. Whether the flesh or the spirit controls the rudder determines the course your life will take. Para po ito'y timon, no? Ang ating pong mind, ang ating isipan ay para pong timon na dalawa po yung nagko-control. Either ito'y control ng masama o control ng mabuti. But therefore, as a real Christians, needs to be anchored and rooted by faith. Kaya nga po, yung faith ang pinaka-importante sa lahat para hindi po tayo madidistract ng kalaban. The believer's roots must go deep into Christ and not simply play like a lifting service to Him. Alam niyo po yung ating pagpipraise and worship. Kung tayo po ay nagpupuri sa ating Panginoon, like let's say singing and jumping and lifting the name on high of our Lord Jesus Christ is not in our heart. We are just only lifting, no? Para po tayong nasa panlabas lang na pagpupuri sa ating Panginoon. Kung hindi po natin ito isinasa puso habang tayo nag-worship sa ating Panginoon, kinakailan, you see there are lots of believers na nakikita natin, na worshipers, na pang sila po ay nag-worship, sila po ay umiiyak. Sila po ay biglang napapaluhod. Sila po biglang napapayakap nila, no, yung kanilang mga mahal sa buhay. It is because of faith. They are rooted in faith. Anchored and rooted in faith. Ganun po yung kanilang how they embrace the goodness of God sa buhay po nila. Dahil kapag hindi po natin ito inagawa, otherwise, it will make you easy prey for the devil's sin. Alam niyo po ba kung gaano po ka-concrete ang inilagay ng Panginoon sa atin nung tayo po ay naging Kristiyano? The Spirit of God Himself, He put it, itinanim po niya yan sa ating puso.
ang kapangyarihan ng banal na Espiritu to guard us para tayo po ay hindi matatamaan ng kahit anumang temptasyon ng kalaban. Yan po yung kanyang promise. And of course, alam naman natin yung John 10:10, no? Kung ano po yung trabaho ni Satanas. The thief comes only to steal, kill, and destroy. Yung nga lagi ko sinasabi, tandaan natin ito yung John 10:10 is KD, steal, kill, and destroy. Ito po yung kanyang panlaban lamang, no? Sa mga anak ng Diyos. Hindi naman siya, si Satanas, hindi po siya aatake sa mga hindi anak ng Diyos. If you're not a child or a children of God, He will not do anything about you. He don't care about you dahil bakit? Iyong-iyo ka na eh. Kayo ay kanyang-kanya na. Kapag ikaw ay wala pa sa Panginoon and you have not yet received Jesus Christ as your personal Lord and Savior, wala ka pang sealed ng Holy Spirit, hindi ka pa nasisilyuhan. Yes, you know Jesus Christ, you know God the Father, you know God the Son, you know the Holy Spirit, but you did not accept Him as your personal Lord and Savior. You are not totally sealed by the Spirit of God. You are not totally being protected by the Spirit of God. Lagi po natin tandaan ito. The reason why you must be a born-again Christian, it is because of the love of God the Father to you through His Son Jesus Christ and by the power of the Holy Spirit. Kaya mag-activate lamang ang pagkakaintindi natin kung ano ba talaga ang tunay na Diyos, ano ba talaga ang ating salvation na sinasabi, ano ba talaga ang ating kaligtasan masasabi. Maintindihan na natin ito kapag ang banal na Espiritu ang siyang magpapaliwanag sa atin. So, ang banal na Espiritu ay makakamtan lamang natin kapag tayo, if we become a children of God in John 1:12. I have the right to give you a children of God. Yan. So, walang ibang makakaintindi sa salita ng Diyos at pagdating sa ating pong kaligtasan kung hindi dahil lamang sa kaalaman ng banal na Espiritu. Banal na Espiritu lamang ang siya makakapag-interpret ng salita ng Diyos. So kung banal ng Espiritu ay wala sa atin dahil hindi pa natin tinatanggap ang Panginoong Hesus bilang sariling Diyos at tagapagligtas natin, then it's very, very clear na hindi pa rin talaga natin naintindihan at nauunawaan ang salita ng Diyos. Yes, napapakinggan natin sa mga nagpipreach, sa mga nag-aaral, sila yun. Sila yung mga nag-aaral na yun, sila yung mga nakakaintindi truly ng salita ng Diyos. Pero ikaw na nakikinig, sa tingin mo kaya in the first or second, third times, fourth times, 5 times na pinapakinggan mo, automatic ba talaga makikilala mo na agad ng Panginoon? No. Makikilala mo lang ang ating Panginoon kapag time to time ay lagi mo siyang nakakapiling. Sa anong kaparaanan? Una-una, tanggapin siya bilang sarili nating Diyos at tagapagligtas para maunawaan natin ang lahat. Then pangalawa, tayo ay magkaroon ng sariling intimate relationship sa Kanya, yung pagbabasa ng Kanyang banal na salita. And this is exactly the mindset of a Christian. A salvation has a process. Tandaan natin, there is always a process in our salvation. Yes, in the first day that you receive Jesus Christ, your personal Lord and Savior, that is exactly the day of your salvation. You are already saved if we confess by our lips that Jesus is Lord, then you will be saved. And that is exactly the day of your salvation. But how about tomorrow? How about sunod na araw? Sunod na araw, you keep on doing things that is not good in the eyes of God. May makausap ka lang, may makita ka lang, medyo magandang gadget ng isa, naiinggit ka na. May nakita ka lang, may pinag-uusapan ka, inaway mo na, sinugod mo na, but you're a Christian. Huh? Hindi ka lang nakasahod ngayon, mainit na ulo mo, sinugod mo na yung mga nagpapasweldo. Still, you are not yet totally a real Christian. But salvation is there. Tandaan natin. But as we receive Jesus Christ as our personal Lord and Savior, that's what we call justification. That is, God already justified us. He gave us already
a full justification that you are my son, my child, and my daughter. And you will be totally adopted. And the second in the process is an adoption. You are already adopted. This is a personal relationship of God to you. Manumbalik na ulit ang personal relation mo sa Diyos kapag ikaw ay tumanggap sa Kanya. This is what we call, it is a judicial and a personal act of God to man. Di ba ang sarap? Ayan ha. John 1:12, yet to all who receive Him, to those who believe in His name, He gave the right to become children of God. Then you will be a part of the family of God. Wow, ang sarap. Then the next things you're gonna do, next step you're gonna do is regeneration. In this regeneration, you are totally changed from illegal to a legal status. Wow, ang sarap, di ba? Dati kang illegal, ngayon legal ka na. Dati wala kang ikama, ngayon may ikama ka na. So legal ka na ngayon. Ibig sabihin, yung legal ka na ngayon sa family of God. And you are on a process of regeneration. Your old life has gone, your new life has come. 1 Corinthians chapter 5 verse 17. Di ba ang sarap pakinggan? Dati kang lubog sa kasalanan at alam naman natin, you know who you are. You know what things that pleases you. Dapat lagi ako may iPhone. Di bali kahit utang yun basta may iPhone ako. Di ba? Dapat lagi akong mudir. Kasi ang hirap na utusan lang. No? Dapat lagi akong tama. Dapat pag sinabi ko, sundin ito. No? Kahit nga yung mga magulang natin, gusto na natin kontrolin. Kahit yung mga boss natin sa company, gusto na natin, parang tayo lagi yung tama, parang lagi tayo magaling. This is exactly a satanic character. It's not a Christian character. See, this is exactly Satan wants sa mga anak ng Diyos. He wants to steal, kill, and destroy. Ngunit, there is one thing. In this verse in John 10:10, Jesus said, I have come that they may have life and have it to the full. Ito naman yung sagot ng ating Panginoon. Ako ay narito para pagkalooban ka ng buhay. See, Satan takes life. Jesus gives life. Nakuha po natin? At hindi pa yun. Life lang ang binibigay ng Panginoon. Hindi lang buhay. At sabi niya, and have it to the full. Ano ibig sabihin, and have it to the full? Ibig sabihin, lahat yan. Pasok na din doon po yung sinabi ng ating Panginoon sa Matthew 6:33. Seek ye first His kingdom and His righteousness, and all those things will be added. Yung iPhone mo, no? Yung pagiging moder mo, yung pagiging ikaw na ang hinahangaan palagi, marami na nagtatanong sa iyo ng mga solusyon sa kanilang mga problema. Ito may manay mapa-personal problem, family problem, relationship problem, financial problem, spiritual problem. You see, now you are on a process of, after this regeneration, you are now completely a real Christian. Pero hindi pa dito matatapos, mga kapatid, kasi buhay ka pa. Hindi pa dito matatapos. Mayroon ka pang mission before you will go to the sanctification. In a process of sanctification, this is an act of grace. When you speak about an act of grace, ito ay biyaya ng Diyos na pinagkaloob na sa'yo. You have to act, you have to do it. What are those things that you're gonna do? Siyempre, number 1, Great Commission. Dala ka ng isang kaluluwa, napakasarap sa mata ng Diyos yan. Yung mga kapatid natin dyan ngayon, ako ngayon ko lang din nakikita ang kanilang mga face dyan, ano? But, sino ang nagdala sa inyo dyan? Sino ang ginamit ng Panginoon para kayo i-invite sa church? And that types of invitation, that comes from the Spirit of God. Hindi naman yan siya magkaroon ng courage na i-invite ka sa church na yon kung hindi siya inutusan ng banal na Espiritu. And now you are now worshiping God in a spirit and in truth. You are now completely have a knowledge what is
the right and what is the wrong. So ito po yung mindset na kailangan po nating intindihin sa araw na ito, my dear brothers and sisters. And in the book of Isaiah, it's very, very clear. Isaiah 26 verse 3, it says that the steadfast of mind thou wilt keep in perfect peace, because he trusts in thee. What joy it will bring your heart to one day hear, well done, good and faithful servant, enter into your rest. Wow, ang sarap. You see? Isaiah chapter 26 verse 3. You will keep in perfect peace him whose mind is steadfast because he trusts in you. Ang sarap, no? Na kapag tayo pa ay pinagkakatiwala ng ating Diyos. Di po ba? Alin po yung masarap? Pinagkakatiwalaan tayo ng boss natin o pinagkakatiwalaan tayo ng ating Panginoon? Di ba ang sarap pag pinagkakatiwalaan tayo ng ating Panginoon? Pag pinagkatiwalaan tayo ng ating Panginoon, automatic yan pagkakatiwalaan tayo ng ating boss. May magagawa ba yung boss natin sa ating Panginoon? Pag tayo ay pinagagalitan ng ating boss, sumbong natin sa ating Panginoon. Good ako kay Lord tapos sa'yo hindi ako good. Abay, wala akong pakialam. Basta good ako kay God, automatic yan, dapat good ako sa'yo. Ngayon, kung hindi ako good sa'yo, boss, ay may problema ka kay God. Hindi ko problema yon. Diba? Okay? So, let's focus from Romans chapter 8, verses 5 to 8. Kanina po yung binasa ng ating kapatid na dyan. Napakalaro. First and foremost, we will discuss first one by one this Romans chapter 8, verse 5. Dito muna tayo focus. This is the first one. The mindset on the things of the flesh will live a life according to the flesh. Okay? So listen. The Romans chapter 8 verse 5, it says, for those who are according to the flesh set their minds on the things of the flesh, but those who are according to the Spirit, the things of the Spirit. Magkakaiba ang isipan ng laman. Ibig sabihin yung laman, ito po yung katawang physical natin ngayon, at ang isipan ng Espiritu. Pag sinabi po natin Espiritu, there are two types of spirit. A human spirit and a God's spirit. Ang human spirit na nasa sa atin, it is the part of the Spirit of God, but not a full Spirit of God. Ibinigay lang niya ito sa tao dahil gusto niya ito ay magkukontrol sa ating flesh. So, ang nangyayari, the spirit of a human, we call it a human spirit, kinakailangan po ito i-feed ng salita ng Diyos, kakain ng salita ng Diyos. This is his spiritual food, ang salita ng Diyos, so that ito ay lalago siya in a spiritual knowledge of God. Para hindi po makakaporma itong pangangailangan ng katawang panlupa natin. Ano bang pangangailangan ng katawang panlupa natin? Number 1 dyan, sex activity. Lust of the flesh. Mga bata ngayon, elementary pa lang, may boyfriend na. Because of this lust of the flesh. High school pa lang, buntis na. Lust of the flesh. Yung iba hindi nakakagraduate ng college because sa dami-dami na ng boyfriend, sa dinami-dami rin ng girlfriend, hindi na makakapag-concentrate sa trabaho. Dahil lust of the flesh, lust of the flesh, lust of the flesh, paporma dito, porma doon, yabangan dito, no? Minsan, yung iba nagnanakaw pa sa sarili nilang tahanan para mayroon lang ipagyayabang sa kanilang mga kaklase o sa kanilang mga kaibigan, no? Wala pa yan, hindi pa yan sila nagtatrabaho, no? Mayroon naman, yung iba naman talagang paganda ng paganda, wala nang ginawa kung hindi magpaganda ng paganda para marami silang manliligaw, magsusuot na kung ano-ano para kaakit-akit. These are all from devil. You see, where is that mindset? This kind of person, his mindset or her mindset is in the flesh. So, ano mangyayari sa human spirit na meron siya? Dahil hindi siya mahilig magbasa ng salita ng Diyos, hindi siya mahilig makinig ng salita ng Diyos, hindi siya mahilig mag-seek ng truth, ng katotohanan sa salita ng Diyos, papayat ang kanyang human spirit. Walang pagkain. Siyempre, pag walang pagkain ng human spirit, pag wala ang banal na espiritu, ano mangyayari? So this is a biblical principle that can work for you and for me, of course.
walking according to the Spirit or against you walking according to the flesh. It is from us. Nasa sa atin po yan kung saan tayo lalakad. 1 Corinthians chapter 3 verse 23. 1 Corinthians chapter 3 verse 23 says, all things are yours and ye are Christ and Christ is God. Nasa sa atin na lahat. 1 Corinthians chapter 3 verse 23. That is includes all things needed for living. Mga kapatid, if we walk by Spirit, sino-sino po yung mag-a-avail ng benefits dito? In 1 Corinthians chapter 3 verse 23. Your family first, your home, your workplace. Hindi ka sa iyong trabaho lagi kang hinahangaan. Your church, of course, kapag tayo pa ay lumakad sa presensya ng banal na Espiritu. And you are of Christ and Christ is of God. So kapag tayo na kay Kristo, tayo ay nasa Panginoon. Kapag wala po tayo doon, wala tayo sa Panginoon. So ang magbe-benefits po nito, everything will be added to us. All things needed for living. Ito depending on where your mindset is, you will view all things needed for living differently. For example, is your job just a job? Kagaya nabanggit ko kanina. Or is your job a place where you seek and find ministry and witnessing opportunities? Try po ninyo na kapag kayo po ay nag-apply ng trabaho or kayo po ay nasa trabaho na, ang mindset po natin is the ministry of Jesus Christ. Gawin po natin ito inspiration, and I challenge you for this one. Kapag ito'y ginawa ninyo, I'm sure lalago ang inyo pong karera sa job na yon, sa trabaho yun. If you view your job as a simple job, you are setting your mind on the things of the flesh. Kapag tayo nagtatrabaho sa isang kumpanya o sa isang hospital o kung ano man ang ating pinagtatrabahong establishment, kung ang ating iniisip ay evangelism explosion, yung makikita at makilala ang ating Panginoong Hesus, dito po sa aking workplace, I know your mindset is in the Spirit, not in the flesh. Dahil kapag hindi po ito ang inyong intention sa inyo pong job place na kung saan kayo ay nagtatrabaho, then you are falling into the trap of separating the secular from the sacred. Inaalis mo yung iyong pagiging sacred o pagiging divine son of or daughter of God sa harapan ng Diyos. Dahil nag-focus ka sa iyong flesh, sa iyong makuha lamang at sa iyong earning lamang at maging satisfied ang iyong flesh diyan sa iyong sahod sa iyong kumpanya. You see, however, if you view your job as a ministry, as a place where you can honor Christ in word and deed and build relationships that might grant opportunities to witness or encourage co-workers, then your mind is set on the things of the Spirit. O, di ba? Ang sarap ng ganun, no? Meron tayong naririnig palagi, no? Ito ay gawa ni Satan. Satan has manipulated the commonly expression na lagi po natin naririnig ito. Separation of church and state. Narinig nyo na ba yon? Separation of church and state. Magkakaiba na yung gobyerno at ang simbahan. Sa tingin ba ninyo, tama yon? Where is your mindset there? Kung kayo ang aking tatanungin. Many people, even Christians, think, kahit mga Kristiyano na, they think that separation of church and state is the freedom from religion rather than freedom of religion. Naano ko to Naalala ko to one time during election Nakikinig siguro si Pastor Alan Dale. Sinabi niya ito Ang gusto niyang presidente si Manny Pacquiao. Dahil si Manny Pacquiao ay Christian. Ako naman ay BBM. Ibig sabihin, pinakinggan ko yung aking flesh. Kasi si BBM hindi Christian.
nung ginagawa ko tong message na to, sabi ko, Lord, parang ako yata ang tinamaan nito. Which is true. Hindi natin po pwede dapat pag-iwalayin, no? Dapat ang leader ng ating bansa ay isang Kristiyano, no? Ito na, pagmuni-muni ko lang habang ito ay aking, tama nga si pastor nung time na yun na, well, it so happened na ako naman ay, ito yung aking mga past at pinakinggan ko rin. But yes, of course, now I learn, no? And I really ask God, yes, Lord, you're right, no? Kasi it may sound reasonable, but it is a lie from the fathers of lie, from Satan. There should be no separation of secular and sacred in the Christian life. Dapat magsasama palagi yun. Dapat magsasama palagi ang ating mindset bilang isang Christian at susunod po yan ang secular. Wala na po magagawa ang secular sa secret life of a Christian life kapag inuna po natin, ilagay po natin sa ating mindset as a real Christian. Second, pangalawa, the mindset on the flesh is dead to the things of the Spirit. Patay daw. Patay daw ang ating pong mindset, no? Kapag tayo po ay nasa laman. Kapag wala po tayo sa Espiritu ng Diyos. So in Romans chapter 8 verse 6, it's very clear. 6 na po tayo. For the mindset on the flesh is death, but the mindset on the Spirit is life and peace. So napakalinaw naman talaga, no? Na talagang kapayapaan kapag tayo po ay nasa Espiritu ng Diyos. Kaya napakarami ang mundo ngayon, napakagulo talaga, super gulo. Bakit? Kasi yung mindset nila ay puro lamang laman. No? Pagising sa umaga, ano na kaya ang aking gagawin? Papasok ako sa trabaho, magkano kaya sa sweldoin ko? Kakain ako mamaya, may makakain ba ako? Sasakay ako sa jeep, meron ba akong pamasahe? Sasakay ako sa kung ano mga aking sasakyan, meron ba akong panggasolina? Mindset, always the satisfaction of your flesh. Hindi na natin naiisip minsan, Lord, paano ba kita mapapangiti sa maghapon? Lord, ano bang po pwede kong gawin para maparangalan kita? Na kahit naglalakad ka, kahit wala kang pamasahe, you worshiping God. No? Habang naglalakad ka, alam mo, ilang kilometro lalakarin mo dahil wala kang pamasahe, hindi mo sinisisi sa ba't wala akong pamasahe? Walang sasakyan ko, napakainit, bla bla bla, no? Alam niyo po, yung mga mahilig tawag dito, yung reklamo, hindi po yan sa ating Panginoon. Instead na magreklamo ka, mag-worship ka sa Panginoon, maglakad ka ng maglakad. Kaya binigyan ka ni Lord ng paa. Noong unang panahon, wala namang jeep. Noong unang panahon, wala namang kotse, wala namang aircon. Mainit din noong unang panahon. Nagkaroon na ng uso-uso ngayon. Nagkaroon na ng electric fan. Pag walang electric fan, mainit na raw. Reklamo ng reklamo. Instead na magreklamo ka, mag-worship ka na mag-worship. Give thanks with a faithful heart. Give thanks. Kanta ka lang ng kanta. Makita mo at the end of the day, nakarating ka na dun sa pupuntahan mo kahit 5 kilometro yun. Nag-i-enjoy ka sa presence ng Panginoon, and this is the way, no? This is the time na mag-worship ka if you are in the drought situation. Alam niyo po ba, na kapag tayo po ay nasa miserable situation, and that's the time God calls you to worship Him. Kasi kapag tayo po ay lagi nasa aircon, lagi po tayo sa masarap na pamumuhay, hindi na po natin naalala ang ating Panginoon because of your mindset on the flesh. Okay? So, more on that. Let's jump from 7. The third mindset on the flesh is hostile toward God. Hostile. The word hostile is a very critical word para sa akin. No? Hostile, no? Parang, I don't know how I can explain it. Basta, sa Panginoon. Ibig sabihin, ayaw talaga ng Panginoon dito, no? Romans chapter 8 verse 7. See, the sinful mind is hostile to God. It does not submit. It does not submit to God's law, nor can it do so. Hindi talaga siya makapag-submit sa kalooban ng Diyos. At hindi niya kayang gawin ang kalooban ng Diyos. Ano ba yung kalooban ng Diyos?
Natural, una-una, bilang tao lang. Huwag muna natin pag-usapan ng isang Kristiyano. Bilang tao lang, kalooban ng Diyos ay paggawa ng mabuti. But, again, ang paggawa ng mabuti, it is not the way to your salvation. It is by faith you have been saved. It is the gift of God, not from yourself, not by works so that no one can boast. Okay? Ephesians chapter 2 verse 8 to 9. Siningit ko lang po ito. So the sinful mind is hostile to God. It does not submit to God's law. Ano ba yung mga law ng ating Panginoon? Napakarami ang law ng ating Panginoon. Sa 10 Commandments na lang po kayo. It is part of the law. But it is not just only, yun lang ang law ng ating Panginoon. There are lots of law of God. Sa Old Testament makikita natin lahat. And of course, ang law ng ating Panginoong Hesus ay dalawa lang naman, di po ba? Alam naman natin lahat yan. Love God with all your heart, with all your soul, with all your mind. Okay? And the pangalawa is love your neighbor as you love yourself. So dalawa lang ang law ng ating Panginoong Hesus. Kapag ginawa natin yan, lahat ng batas noong unang panahon ay sakop na ng dalawang law ng ating Panginoon, and you will be called a child of God kapag nagawa. Yun nga lang 10, hindi nga natin magawa kahit isa doon. No? Kaya sabi ng Panginoon, ipasok ko na itong 10 na ito dito sa dalawang law ko, sa dalawang batas ko. Kaya nga nagkaroon ng New Testament para hindi na tayo mahirapan. Ako na bahala dyan, sabi ng Panginoon. Wala ka nang gagawin kung hindi purihin ako. Wala ka nang gagawin kung hindi pakinggan ako. Wala ka nang gagawin kung hindi humingi lang ng tabang. You know what is tabang? Humingi ka ng tulong sa akin. At nandyan ang banal na Espiritu palagi. Alam niyo po ba na ang banal na Espiritu ay laging ready yan? Laging ready yan. Equip yan ng buong buo yan. Una-una, anong meron sa banal na Espiritu? Ang banal na Espiritu ay napakaraming pera. Di ba yun ang gusto ninyo? Marami kayong pera lagi. Nandun yun sa banal na Espiritu. Siya po yung banker natin na mga bilang isang Kristiyano. Yung mga bangko na nakikita natin, wala pa po yan. Alikabok lang po yan sa resources ng ating Panginoon, which is ang banal na Espiritu. Ano pa? Kalakasang pisikal. Kung ikaw ay may sakit at nasa sayong banal na Espiritu, wala pong binatbat yung mga doktor, yung mga medicine na iniinom natin araw-araw. Kung nasa sayong banal na Espiritu, i-healed ka niya kusa. Nasa banal na Espiritu yun. Ano-ano pa? Karanyaan, bahay, lupa, kotse, whatever. Ang dami niyan. Ang banal na Espiritu. Ang dami-dami niyan naka-reserve para sa'yo. Nandun lang, naka-stack lang lahat yun. Hindi yan naluluma. Ano-ano pa? Relationship. Kapag nasa sa'yong banal na Espiritu, ang iyong relasyon sa iyong magulang, sa iyong asawa, sa iyong mga anak, ay napakaganda. Hindi kayo nag-aaway, hindi kayo nagtatampuhan. Lagi kayong nagbibigayan, nagmamahalan, nag-uunawaan. Di ba? You see? Pero ang lahat na ito na nasa banal na Espiritu, na nasa sayo ngayon, ay hindi po yan mag-activate kung hindi mo sasabihin, banal na Espiritu, bigyan mo naman akong pera. Subukan po natin yung mga simpleng-simple. Yung mga simpleng-simpleng panalangin. Banal na Espiritu, pagalingin mo naman ako. Huwag na yung paluin mo yung sarili mo, ipako mo yung sarili mo, whatever ang gagawin mo dyan, magkaluhod-luhod ka dyan. It's done. Sabi nga ng Panginoon, it's done. Tapos na. Kaya nga sabi ng Panginoon, peace be with you. Ibig sabihin, inako na ng Panginoon lahat ng paghihirap natin. Kaya sabi niya, ang kapayapaan ay sumasa inyo na, sumasa inyo na, sumasa inyo. Sinisiksik ng Panginoong Hesus ang word na yon 3 times na sinabi niya sa kanyang mga disciples at tayo ay kasama na doon, ang kapayapaan ay sumasa inyo. Ay bakit ayaw natin tanggapin to? Na kapag nasa sa atin na yung kapayapaan na yon, nandyan na yung financial, nandyan na yun yung good health, nandyan na yun yung good career, nandyan na yun yung lahat ng bahay, lupa, kotse, whatever. Naintindihan nyo bang ibig ko sabihin? Kaya sinasabi ko ito, because we should have to put our mind set on the Spirit of God, not on the flesh. Kuha po natin. Hearing and hearing the Word of God is the best way how we could reach totally the presence of God. Number 4, the mindset on the flesh cannot please God. Romans chapter 8 verse 8. Ayan na.
cannot please God. Ano ang makakapag-please kay God? Okay. In Romans chapter 8 verse 8, those who are in flesh cannot please God. Dito naman sa NIV, those controlled by the sinful nature. Okay? Tinawag dito sa NIV, yung flesh is sinful nature. You see, sa ibang version, flesh lang ang term dito. But here in New International Version, he said they translate it as like a sinful nature. See, those controlled by the sinful nature cannot please God. When you speak about nature, ito ay natural na ginagawa ng tao. Yung para bang manhid na siya sa paggawa ng kasalanan. Yung bang wala na siyang pakialam pagka gumawa siya ng kasalanan, hindi na siya nako-convict. Ibig sabihin, he is totally captured by the flesh. Yung kapritsyuhan ng mundo, yung offer ng mundo, which is alam naman natin kung ano po yung offer ng mundo, ang ending po niyan palagi is destruction. Wala pong offer ang mundo sa atin kapag hindi kapiling ang ating Panginoon, kapag ito ay hindi galing sa ating Panginoon, ang karanyaan na ating pong natatanggap. Kung hindi ito ay galing sa Panginoon at hindi po siya ang nangunguna sa mga karanyaan na ating pong tinitimasa, it will ended into destruction palagi. Dahil ang regalo ni Satanas ay he will bring you to a slaughterhouse. Patatabain ka lang yan ni Satanas sa umpisa, pasasahin ka lang yan. Matik yun. Masayang-masaya ka. But at the end of the day, during a final judgment, kasama ka niya dun sa dagat-dagatang apoy na sacrifice for the whole of your life. That is the reward of those who are on the flesh. So the Bible alternative is to present your bodies as a living and holy sacrifice acceptable to God, which is your spiritual service of worship in Romans chapter 12 verse 1. You see? Kinakailangan daw ang ating katawan na i-offer natin as a living sacrifice. Ano po yung ibig sabihin ng living sacrifice? Acceptable to God. Ang ibig sabihin po nan ay isa-sacrifice po natin yung kapritsyuhan natin. Yung bang yung instead na pupunta ka dun sa party, ay pupunta ka dun sa service. Imbis na pupunta ka dun sa galaan, na alam mo naman ay yung pag-uusapan ng kanina po sa ating Bible study, how we speak, o paano magsalita ang tunay na Kristiyano, pero mas maraming gusto yung magmaritisan mula umaga hanggang hapon, pag-uusapan yung kapitbahay, pag-uusapan yung trabaho nila, na pag-uusapan yung boss nila ng mga tiger, no? Yung mga ganyan, no? So, instead na ang time ninyo dyan ay pag-usapan po ninyo yung banal na salita ng Diyos, mas maganda yun. Yun po yung sakripisyo ng ating pong flesh. Instead na isa-sacrifice natin, ay instead na bigyan natin ng kaginawaan ng ating katawang physical na to sa chismisan dito, chismisan doon, ng mula umaga hanggang hapon, dito tayo, sakripisyo muna natin yan yung time na yun. It is the flesh who will sacrifice, but the spirit is exploding his or her kasiyahan sa kanyang kalooban dahil kumakain siya ng salita ng Diyos. You see, some of us sometimes we spend our worship service sometimes 3 hours. Sometimes mga gutom na kayo. You sacrifice your flesh, but you satisfied your spirit. O, di ba? Satisfied naman yung spirit niyo. Yung lang, gutom ako. Ano ngayon kung gutom ako? Masaya naman yung aking espiritu. Kayo ba ngayon dyan ay nakakaramdam kayo ng gutom? Alam ko hindi kayo nakakaramdam ng gutom kasi pinapakinggan nyo yung sinasabi ng banal na espiritu sa inyo ngayon. This is not me or I who speak to you. Ang espiritu ng Diyos ang nagpapaliwanag nito, hindi ako. No? So kaya kanina yung prayer natin, idadaan lang yan sa labi ko. Kaya makinig kayo ng makinig, sigurado hindi kayo gugutumin dyan. At mamaya, I'm sure, kapag kumain kayo, ay yan naman, ay pagkain na naman yan ng ating physical, normal yun, na kinakailangan natin kain, ubusin natin lahat yung pagkain dyan mamaya. But for the meantime, ngayon ay ubusin muna natin yung pagpapala spiritual ng ating Panginoon. Di ba? Sabi nga, but the mind set on the flesh is hostile toward God and does not submit itself to the law of God. A picture of mind of the flesh versus the mind of the spirit is seen in the lives of what? The lives of Cain and Abel. Sino po nakakilala kay Cain and Abel?
in Hebrews chapter 11 verse 4 says, by faith Abel offered to God a better sacrifice than Cain. See? Through which he obtained the testimony that he was righteous, God testified about his gifts, and through faith, though he is dead, he still speaks. Grabe po yung pananampalataya ni Abel, no? Patay na po siya pero nagsasalita ang kanyang dugo, no? By faith, Abel offered to God a better sacrifice than Cain. Walking according to the Spirit is the walk of faith. Kapag tayo po ay lumalakad according sa kaparaanan ng banal na Espiritu, tayo po ay lumalakad na may pananampalataya. Automatic po yan, automatic po yan. Dahil ang ating pong pananampalataya, hindi po natin ito'y makakamtan at hindi po natin ito'y mamimaintain ang ating pong incredible faith sa ating Panginoong Hesus kapag wala po tayo sa Espiritu ng Diyos. Paano ka magkakaroon ng incredible faith sa ating Panginoong Hesus kung wala ang banal na Espiritu ang magbibigay sa iyo ng kapangyarihan upang ito ay inyong papakinggan at ito ay inyong isa sa puso, ito ay inyong isa sa buhay. Kung wala ang banal na Espiritu, tell me, paano lalago ang inyong pananampalataya kung hindi mo kilala ang Espiritu na nasa sayo? Pero kung kilala mo ang Espiritu na nasa sayo, you are totally comforted, you are totally have peace of mind, you are totally have a freedom to do whatever you want. Dahil dadaling ka ng Diyos na totoo sa tamang landas, sa tamang pag-iisip, the right mindset to the glory or for the glory of His name. Yan ang purpose ng Panginoon, mga kapatid. Si Cain, pinatay niya si Abel kasi naiinis siya. Hindi daw kinalugdan ng Diyos. Bakit? Kasi ang kanyang inoffer is flesh. Alam niyo po anong kanyang inoffer? Yung kanyang mga inalagaan sa field, no? So ito ay mga bagay na nakikita ng mata, nakakain ng isang tao. Ang inoffer ni Abel is the blood, no? At yung taba ng kanyang alaga. And this is exactly God pleases for this, no? Blood represent a faith. Kaya nga yung dugo ng ating Panginoon, nag-iisang dugo at wala ng ibang dugo na nakapagbigay salvation sa buong sangkatauhan. This is the only blood. And this is also the reason kaya pinatay ni Cain si Abel, no? Kasi nainggit po siya, no? At ito naman si Abel, ang kanya pong inoffer is according to the Spirit. He walked by faith. Dahil alam niya na dito ay malulugod ang Diyos. Yes, in Hebrews chapter 11, it's very clear, without faith it is impossible to please Him. For he who comes to God must believe that He is, and that He is the rewarder of those who seek Him. Mga kapatid, ano man ang ating sitwasyon, ano man ang ating kalagayan sa ating pong pananampalataya, ano man status meron tayo, the most important thing is, we always seek the presence of God. Just ask God, no? Just ask God always, Lord, give me hope, give me strength, help me to know you more. Kagaya na banggit ko kanina, hingiin nyo palagi sa banal na Espiritu. Ugaliin natin, kahit anong ginagawa natin, kahit ano man, whatever mang sitwasyon, ano meron tayo, may problema man tayo, wala man tayong problema, ang dami nating pera, wala man tayong pera, may trabaho tayo, wala man tayong trabaho. Marami naiinis sa atin, pero hindi tayo naiinis sa kanila. Hingin natin sa banal na Espiritu ang tulong. Lagi nating tandaan na kapag tayo isang Kristiyano na, we are totally being controlled by the Spirit of God. At kapag tayo pa ay kinukontrol na ng Espiritu ng Diyos, you will lack nothing. Tandaan po ninyo, you will lack nothing. Lahat na gusto po ninyo ibibigay ng Diyos. Ayon sa kanyang kalooban, Pag sinabi po natin ayon sa kanyang kalooban, alam natin kung anong kalooban ng Diyos. Kapag gumawa tayo ng masama tapos hingi tayo sa ating Panginoon, do you think ibibigay ng Diyos?
Pwedeng bibigyan ng Diyos dahil ang ating Panginoon is a merciful, but not all. Patak-patak lang yun yan, mga kapatid. Patak-patak lang yan. Dahil ang ating Panginoon, He is a fair and just God. Alam niya na ang ating kasalanan ay hindi po libre yun. May kabayaran palagi yun. The most important thing is we are Christians. We receive Jesus Christ. We have our Savior. Jesus lives in us. We know that Jesus is alive. The Spirit is there. Nandyan yan palagi. Ano pa ang problema natin sa buhay natin? Kapag isang Kristiyano may problema sa kanyang buhay, ibig sabihin hindi nag-activate ang banal na Espiritu sa buhay mo. Kapag ikaw ay laging puno-puno ng problema sa isipan mo, sa otak mo, lahat na lang ng tao ay masama para sa iyo, ibig sabihin ang Espiritu ng Diyos ay wala sa iyo. Kasi hindi mo naintindihan ang tunay na pagmamahal ng Diyos sa iyo. Kung gaano tayo kamahal ng Diyos, dapat ganun din natin kamahal ang ating yung mga tao na sa ating paligid. Simulan natin sa ating pamilya. And the rest, from our own Jerusalem, then go to Samaria and Judea. You know what I mean? So as a Christians, my dear brothers and sisters, we must be warned by the example of Cain's life and realize those who are in the flesh will be dominated and controlled by the flesh and cannot please God. Therefore, do not let sin reign in your mortal body, that you should obey its lust. And do not go on presenting the members of your body to sin as instruments of unrighteousness, but present yourselves to God as those alive from the dead, and your members as instruments of righteousness of God. Always, we should to present our body as a living sacrifice to God. And this is exactly the mindset of a Christian who followed Jesus Christ and imitate the image of our God. God bless everyone and have a wonderful Friday sa inyo lahat. Let's pray. Heavenly Father, thank you so much for your message. We thank you, Lord, for moving us once again and reminding us that we should have to live by the Spirit. Thank you, Holy Spirit, that you manage the words of thy servant, O God. Thank you for your presence. Thank you for the manifestation of your power to each and everyone right now, those who are listening in this message. I pray and I ask, O God, that you may continue to open the floodgates of heaven and pour out your blessing upon blessing to my brothers and sisters who are listening right now. Let your will be done, O God. Let the healing flow to each and everyone right now. Let the breakthrough of financial to each and everyone now who totally needs healing, to those who have an illness right now. Restoration of a godly relationship to their wife and to their girlfriend or boyfriend or whoever. Good relationship to their boss in their company. Restoration of those who have no job. Lord, we pray, O God, that let your children be glad, not only today, but forever in your presence. And let the Holy Spirit remind us from every minute, every second in our life for the Great Commission, so we could expand your kingdom by using us, O Lord, to propagate your word in this sinful place where we are right now. Father, we thank you so much. Bless our loved ones wherever they are. Bless the company that we are working for. Bless the works of our hands, O God. And we are longing forward to see you once again in your return, O Lord Jesus. To you be the glory, to you be the honor. This we pray with thanksgiving in Jesus' name. Amen. Amen. God bless everyone. So mapagpalang tanghali sa inyo lahat.